Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Trillanes harapang binira matapos sabing arestuhin na si Duterte. Matapos sabihin ni former Senator Trillanes kung sino ang tunay na traidor sa issue sa West Philippine Sea, abay heto, matindi ang pinasabog ni Trillanes na dapat ng mga tog ang grupo ng mga Duterte dahil nalalapit na ang kanilang katapusan. Well, ano nga bang naging basihan? Let's find out. Base sa highly reliable information, yung ICC nga ay nag-communicate na sa mga mahigit 50 active and former PNP officials, informing them that they are implicated in the crimes against humanity case of Duterte, no, dun sa ICC. At ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang i-clear yung sarili nila by engaging with the ICC. Otherwise, pagka hindi na-challenge yung mga ebidensya na nag-implicate sa kanila doon, therefore, may elevate yung kanilang estado bilang suspect na. No? Pwede na silang eventually masubject dyan sa mga travel restrictions, tapos pwede na silang mapa-issuehan ng blue notice muna, tapos pag nag-progress na yung kaso, Interpol red notice din. At pagka ganon, ay pwede na silang maaresto. Ayon naman sa kampo ni Duterte, dapat itong si Trillanes ang arestuhin at palayasin sa ating bayan dahil siya di umano ang nagbenta ng West Philippine Sea sa China. Kaya naman, sagot ng dating senador, expected na nila na ganito ang gagawin ng mga Duterte, lalo na ang biggest plot na tuluyang papalayasin si President Marcos sa palasyo. Titingnan natin, ito bang sila Duterte, palagay nyo magpipigil ito na hindi nila papatalsikin si Marcos kasi sila, dissenting mga tao sila. Hindi sila ganon, di ba? On the contrary, papatay sila if it will meet their desired ends. So, bakit natin i-assume na despite that history, mag-iiba ang gagawin nila kay President Marcos? So, very predictable. They will now go all out para lang masave nila yung sarili nila. And the only way for them to do that is to oust President Marcos. Matatandaan na maugong talaga ang usapin tungkol sa pag-aresto kay former President Duterte at ang kanyang kaibigan na si Kibuloy. Kaya naman, sagot ng isang kilalang broadcaster, alam naman natin si Robin Padilla mayroong malaking utang na loob kay Kibuloy. Inaamin naman niya. Ayaw nga niyang maaresto si Kibuloy. Ayaw niyang maimbitahan sa Senado si Kibuloy. Kaya kaabang-abang, lutang na lutang dito, talagang kampihan, parang ganon. Okay? Yan ang galaw ng isa sa mga senador na identify kay Kibuloy at Duterte. At dahil nga sa nasabing panggigipit umano sa grupo ng mga Duterte, abay narito si Senator Robin Padilla to the rescue sa nasabing usapin tungkol sa network ng SM. So, tanungin ko lang po yung SMNI, sa palagay po ninyo, meron po ba talagang nalabag sa code of conduct ng SMNI ang inyong host? Alam nyo, magsasagawa ko kami ng investigasyon noon. Hindi pa kami tapos dahil ongoing po sa house. Umamin po siguro, hindi namin alam kung siya napilitang umamin ng nagkamali siya, nagsorry siya sa Committee on Legislative Franchise habang ginagawa namin yung internal investigation. So, kung inamin niya at siya po'y nagsorry na nagkamali siya, sabi namin, ano pang silbi nitong investigation natin? Kasi umamin siya, hindi namin alam kung anong nag-trigger sa kanya. So, pursuant to our guidelines, we have to impose disciplinary action on him. That's why he was suspended from going on the air for ilang araw yon? 10 days. Kasi kami nga sabi nga namin, ma-stricto sa sa broadcast yung Lumaon Ilocampo, hindi lang nakasagot sa radyo sa akin, sinuspindi ko ng 5 araw Pero sa inyo po, Kajay, sa inyo pong opinion, ilabas po natin yung paghingi niya ng dispensa. Malamang po talagang
mahilig lang siyang humingi ng dispensa. Kayo Okay. po, mismo ang SMNI, sa inyo pong Alam nyo kung nagtuloy sana yung investigasyon at na-review namin yung TOA, tape on air ang tawag natin dyan, noong unang panahon. Makikita namin doon yung bigat sana nung kaya nga ako sinasabi ko kuminsan ito yung problema natin sa Pilipinas. That because we come from different regional tongue. Yung dila natin. Kuminsan, yung sinasabi ng isa, pagka hindi siya bihasa sa pananagalog, nagiging iba ang dating. No? Diba, naglibog man ko, Bisaya yun. Pag narinig na Tagalog yun, sabi mo, bastos na naman. Pati yung libog niya, pinag-uusapan ng deer. Pero actually, nalilito ang ibig sabihin nun. So, in the case of Ka-Eric, Ilonggo eh. So, kasi pag Ilonggo, ay mga kabyan na bato nato ni istorya nga daw 1.8 million gitang travel expense ang aton ng speaker. Pag tinagalog, kaya nung nagtagalog siya, sabi niya, baka po totoo ito na 1.8 billion. Magtatanong lang po, sabi niya. So, talaga pagtatanong, pag nireview mo yung TOA, dala po namin yung USB kung mamarapatin yung... dala niyo po ba? Maganda po kung makita po natin. Para at least, yun na ako, kaya ako, kasi galing din ako ng probinsya, importante yung yung tono eh. Kaya kahit din si Presidente, di ba? Si Presidente Duterte, kuminsan hirap na hirap siya mag-direct translation ng Tagalog, from Bisaya to Tagalog. Kaya siguro yan kailangan medyo lawakan natin yung pangunawa sa ating mga kababayan. Kasi kaya hanggang ngayon, mahaba pa yung debate kung alin ang national language natin, kung Tagalog ba o Bisaya o Ilocano kasi magkakaiba ho talaga eh. Mr. Chair, explain ko sana po in legal view po yung sinasabi po ni Ka-Eric. Kasi if you check po the definition of libel, nakalagay po doon that statement of a discreditable act or condition. So when say statement po, hindi tanong. Kasi kung batas po yung pag-uusapan natin, statement, ibig sabihin, kailangan may statement si Ka-Eric. So is a question a statement? Definitely, hindi po siya statement. That's why kung idemanda po si Ka-Eric ng libel, madidismiss po yan kasi there was no statement of discreditable act or condition. But granting it was a statement, still covered po siya ng privileged communication. Because if you're a public officer, you should not be on your skin. You are subject to public criticism, public ridicule as part of the principle ng ating saligang batas that public office is public trust. Yun po yung stand po namin sa legal team po ng SMNI. Salamat po. Tanungin ko lang po yung ating mga marami namang abogado po dito, pero unahin ko na po si Attorney Abad. Attorney, yung po bang indefinite, yung salitang indefinite, yung po ba constitutional yun? Suspindihin ka ng indefinite, hindi mo alam. Kumbaga, ikaw ay palutang-lutang lang. Ito po ba okay po ba yan? Meron po ba talagang indefinite? I think, Mr. Chair, hindi natin masasabi na unconstitutional siya. Pero yung lack of definite timeline pagdating sa mga suspensions and other forms of punishment might be a violation of due process. But it will be based on the case. No? So kailangan pag-aralan yung case and whether the application of the word indefinite for a suspension is actually a denial of due process. It's given, dapat lahat ng proseso, both procedural and substantial due process nandun bago ilatag yung rule on whether it's going to be definite or indefinite. Gusto po kayong si NTC? Meron po ba kayong Pwede ba magdagdag po sa... dahil lang po, meron po kayong gustong sabihin patungkol po dun sa indefinite? Mr. Chair, siguro po maliit na clarification lang naman. Ulitin ko po, hindi po tayo hearing So free lang po tayo Pwede po tayong mag-usap. Hindi po ito hearing. Lang po ito, consultation. To clarify lang po, yung inisyue po ng commission po doon sa order ay cease and desist. Hindi naman po indefinite suspension. It's just incident to yung para po magsimula na po yung proceedings.
during that time para po makapag-start na po yung investigation and the administrative case that is ongoing before the commission. Okay, yun po. Pwede na po kayo, attorney ako. Kasi po, may jurisprudence po sa Pilipinas po na any order of any government agencies that affect freedom of press and freedom of expression are presumed unconstitutional. So, iba yan sa ibang mga orders ng ating government agencies na may nakalagay, there is a presumption of regularity. Except pag freedom of press and expression na pag-uusapan, ang presumption ng government agencies are unconstitutional kung it affects freedom of press and freedom of expression. In the case of Chavez versus NTC, so ang basis po natin, that's why we believe na lahat po ng order ng NTC are presumed unconstitutional kasi it affects freedom of press and freedom of expression. Hindi nila pwedeng sabihin that it is presumed regular kasi is there's a conflict between the presumption of regularity and the presumption of unconstitutionality when it affects freedom of press and freedom of expression, the presumption of unconstitutionality will prevail. So sila po, wala silang ginawa na investigation. According sa rules, kailangan po may report. Report of the appropriate department, division, unit concerned or any employee personnel deputized by the commission. Wala ko nangyaring yan. So sinurrender po nila yung kanilang quasi-judicial powers doon po sa House of Representatives. O ito pa po complaints. Walang complaint po ito Nakalagay sa complaint po dulo, subscribe, unverified. I-resolution po yan ng House Paano maging complaint yan? Anong law school ang tinuturo na ang resolution? Complaint ba yun? Subscribe and sworn to. So ito po, nung pre-hearing conference, walang complaint na. Wala rin complaint. Bakit umusad ito na dumating sa punto na ang 58 stations nitong Suarezog sinara? Di po, Ajay ako. Pwede pong mag-rejoinder. Kami po, bagamat ganyan na nga ang pangyayari, bilang pagkilala sa quasi-judicial body na National Telecommunications Commission, sumunod kami sa alituntunin nila. Nagpatawag ng pre-trial, binanggit namin lahat ang aming posisyon at sinabi namin dahil sa tingin namin ay hindi nasunod yung kanilang sariling mga panuntunan, kahapon po ay nag-submit kami ng aming paninindigan at prayer o motion to dismiss the case kung ano man yung kaso. Kasi hindi ko namin alam kung ano yung kaso dahil wala naman talagang on record, on file na kaso. Na sana maging mabilis. Kasi nga, diba sabi natin, pagka justice delays, justice denied. Ayaw naman po namin maniwala na ang ating mga nanunungkulan sa NTC ay bereft of those principles. Maraming salamat po. Maraming salamat.